Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 25, 2024. Naging mainit pong usapin sa lower house ang tungkol po sa budget ng OVP, Office of the Vice President. Ang sinasabi po ng mga congressmen, particularly si Congressman Bongalon, na dapat daw mag-resign na si BP Sara bilang pangalawang Pangulo kung hindi na siya interesado na maglingkod sa taong bayan. Bunsod ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, nang hindi pagdalo ni BP Sara sa plenary deliberation ng kanyang budget. Ang tanong po dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, mayroon bang tungkulin ang ating pangalawang Pangulo na dumalo sa budget deliberation sa lower house, sapagkat di umano ang hindi niya pagdalo ay makakaapekto o magiging dahilan upang masabotahe ang pagpasa ng Kongreso sa GAA o sa General Appropriation Act. Hindi po totoo yan. Panloloko po ito ng mga Kongreso upang siraan ang ating Vice Presidente. Unang-una po, doon pa lamang sa unang budget briefing at the level of the Appropriation Committee headed by Kimbo, makikita na po natin ang malisya sa bahagi ng Kongreso, dahilan upang hindi na nga dapat dumalo si BP Sara. Ang pinag-uusapan po, budget for 2025. Pinipilit po ng nabanggit na committee na ungkatin yung budget noong 2022. Ang layunin po ay upang ibilad sa sambayanang Pilipino, sapagkat ang sabi nga nila, nanonood ang sambayan ng Pilipino sa hearing na di umano mayroong mga maling paggasta sa bahagi ng ating Vice Presidente doon sa confidential funds noong 2022. At iyon ay yung nabanggit na confidential funds ay tinanggal na po ng budget ng 2023 at 2024 at maging sa 2025 proposed budget. Ngunit pilit pa rin nilang inuungkat. Doon sa Appropriation Committee, sinabi nga ni Congressman Marcolita na by parliamentary courtesy, ang opisina ng Pangulo at ng ikalawang Pangulo ay hindi na po binubusisi ang budget. Yan po ay long time tradition. At tinanong nga ni Congressman Marcolita sa chairman na si Kimbo kung mayroon bang kapangyarihan ang committee upang tanggalin ang traditional, ang long time tradition na yan. Sinagot naman ni Kimbo na hindi. Ngunit nang pinisyon ito ng Makabayan Black, pinayagan pa rin ni Kimbo na ito ay pagbutuhan, kung kaya lumabas sa kanilang rekomendasyon to the plenary na tapyasan ang budget ng OVP. Itinira na lang ang pangsweldo, maintenance of the office of the OVP in the sum of 700 million. At the committee level, sinabi na po ng ating Vice President na ipinaubaya niya sa Kongreso
ang pagbibigay ng budget sa OBP. Hindi na kailangan pang idepensa niya ito. Anyway, under the Constitution, it will be for Congress to approve the necessary budget as it may be ordered. So, in the succeeding hearings, hindi na po dumalo ang BP o ang Vice President hanggang doon po sa plenary deliberation. Ngunit pilit pa rin ito na ginagawang issue ng mga congressmen. Ang tanong po dito mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, mayroon bang constitutional duty on the part of the Vice President to attend the budget hearing katulad po ng gustong palabasin ng mga congressmen na to? Una po, wala. The constitutional duty is upon Congress to approve the budget. Yun po ang katotohanan. Diyan, sila ang may kapangyarihan at tungkulin na mag-approve ng budget. But there is no such provision in the Constitution providing that the head of the agency whose budget is being deliberated by Congress kailangan umattend. Wala pong ganon. At sa tingin po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, dapat lang ang ginawa ni Inday Sara na hindi umattend. Otherwise, pahihiyain lang po siya doon. Katulad ng kanilang ginawa. They attempted it at the committee level, but they did not succeed. Sapagkat palibhasa magaling at marunong yung ating BP. Kaya ang pakiramdam po natin dito, talagang gusto lang nilang gumawa ng issue upang sirain o siraan ang Vice Presidente. Makikita po natin na itong concerted effort ng lower house upang siraan ang Office of the Vice President